Gemini. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Gemini? Happy birthday sa ating mga Gemini. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. Collective energy ng ating mga Gemini. Collective energy ng mga Gemini. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers, Gemini. Let's see. Anong meron, anong bago, anong pa ulit-ulit na ginagawa. Gemini, the Death card in reverse. Meron ka bang nire-resist na pagbabago, na transformation sa buhay mo? Connection na dapat matagal mo nang binitiwan? Patterns, the way you date, the way you deal with people. Okay? In the past, nagkaroon ng sadness para sa'yo ang isang love situation na nagdala ng maraming dishonesty, nagkaroon ng ending, and you try to move forward. Sabi mo nakakapagod with the Strength card in the reverse. Sabi mo hindi ito bigla. Marami ka ng considerations about this relationship. Naging mabigat ang sitwasyon na to. Napakaraming lies, deception, dishonest behavior, walang pagbabago, nakakalungkot, nakaka-disappoint. Though love mo pa naman, may feelings ka pa for that person, but sabi mo hindi na yun tama na ipagpatuloy pa. The feminine in this connection, though in the past, umasa siya na magkakaroon sana daw ng positive transformation ang situation na to, but nauwi pa rin sa falling apart ng relationship. Ginawa mo naman ang lahat ng tama, even on the side of the masculine. Sabi ng masculine sa connection na to, gusto niya ng victory sa sitwasyon at ginawa niya ang lahat ng tamang desisyon. Kumbaga, the best way this masculine knows how to love the feminine, binigay naman niya. Okay? Kaya lang mukhang may misalignment, hindi match, the way yung readiness sa relationship and definition ng commitment, relationship, whatever, kung ano man, may misalignment sa inyong dalawa. For those of you na may involved na kasal, bata, pamilya, like a promise of love, nagkaroon ng conflict, paano ba talaga tatapusin to because may bahay na involved, may bata, kung ano man. For some of you, again, na may family involved here, hindi nyo makuha yung fine-tuning here, na kahit man lang maging magkaibigan para sa bata or pag-usapan ano ba yung mga dapat pagkasunduan pagdating sa properties, mag-annulment ba, magdi-divorce ba, ano ba? Maraming iniisip ang masculine sa connection na to. I feel may na-involve na or may nai-involve na bagong connection sa ating mga Gemini. At marami ka rin mina-manifest about your own financial stability. It feels like for most of you ready na mag-open ng door sa bagong pag-ibig. Do sabi mo you wanna go with the flow. It feels like may mga options. Inisip mo kung tama ba na mag-commit ka or mas okay na pa-date-date ka lang. The masculine in this connection, gusto pa niyang kausapan si feminine, but hindi ready for a committed connection. That's why nagkaroon ng confusion sa side ng feminine. Ano ba talaga ang gusto ni masculine? Doon naghihintay pa rin ang feminine sa connection na to, nabigyan siya ng sincere offer of love ni masculine, pero mukhang talagang misaligned kayong dalawa. Okay? Sa goals, sa readiness, how you define love, how you define commitment. Okay? Let's see. Gemini, ano ito? May bago bang pag-ibig ang ating mga Gemini? The reason for the reading is marami kang tinanggap about this situation. For most of you, tinanggap mo na parang tapos na ang relasyon na to. You feel defeated. Kung ano man yung mga ininvest mo na pagmamahal sa relationship na to. You're cutting your losses. Para doon sa mga may involved na kasal, parang nagsasama na lang para sa bata.
For some of you, iniisip na ang mga legal separation, annulment, with the justice card. Trying to be fair sa bawat isa, mga pag-uusap. Recent past, Gemini, it feels like alam mo naman kung anong gusto mo. Alam mo yung direction mo. Do kung ano man yung mga naging past decisions mo, nagdala sa'yo ng sadness. Because nag-e-expect ka pa rin, no? Na parang hindi nag-align yung expectations mo sa mga nangyari. But you're trying to let it go, na parang kung hindi ubra yung relationship, okay lang. Ready ka naman to move forward, pero may sadness na parang sayang, no? Kung naayos nyo lang sana. Marami kang prayers and manifestations pa rin. Napaka-Gemini, no? Alam mo na sa sarili mo na napaka-challenging ng sitwasyon na to. Pero minsan, naiisip mo pa rin tong person na to na nagdala ng, sadness and challenges sa buhay mo. Inisip mo pa rin kung tama na ba talaga to completely let this connection go. Do alam mo naman na hindi kayo aligned at maraming disagreements here. Gemini, marami kang iniisip tungkol sa kaperahan kabuhayan. The Wheel of Fortune is in reverse. Meron kang ine-expect na mga promotion na udlot, paglipat ng trabaho, hindi natuloy, hindi ka natanggap, hindi mo pa nakuha yung good news na gusto mo. Yung negosyo na gusto mong ayusin, makabawi. There's also a feminine in this connection na sabi niya, pag hindi pa nagbago ang masculine or hindi kayo nagkasundo, mukhang matatapos na talaga ang relasyon na to. Because hindi naman, sabi ni feminine, hindi niya nakikitaan ng sincere effort si masculine. Sabi ng masculine sa connection na to, dami-dami niyang iniisip. Hindi rin niya din sure kung sila ba talaga ni feminine. Sabi ni masculine, ginawa naman daw niya ang lahat ng kaya niya para ipaglaban ng relasyon na to. But hindi rin niya maintindihan bakit hindi kayo magkasundo. You might be dealing with a Cancer, Virgo, kapwa Gemini, Pisces, Libra. Marami kang iniisip tungkol sa kapirahan kabuhayan. Paano magkaroon ng financial stability, daming gastos, daming bayarin, responsibilities. At sabi mo for now, focus ka muna sa money, business, career. In the next 3 months, I feel until the end of September, wala akong nakikitang total cut-off ng energy na to. Parang stagnant yung relationship, walang growth, pero may communication pa rin kayong dalawa. Pero hindi na kayo umaasa na maayos pa to. Alam mo yun, parang hinihintay mo na lang yung huling hininga ng relasyon na to. Lalo na kung may involved na bata, pamilya, parang sige. Parang hinihintay mo na lang na magising ka one day na hindi nyo na mahal yung isa't isa at talagang naghihintayan na lang kayo kung sino yung unang magsasabing i-file na yung divorce or annulment na yan. Sabi ng masculine sa connection na to, basta hindi sa kanya manggagaling ang breakup or separation, hanggang kaya niyang ayusin to, ayusin pa rin niya. Ginagawa daw ni masculine ang lahat ng kaya niyang gawin para sa family energy, para dun sa may mga pamilya or anak. Pero mukhang hindi madali na para sa inyo na magkasundo. Daming challenges, okay? Sabi ni masculine, okay, fine, kung maraming challenges sa relasyon, focus muna siya sa negosyo. Marami kang iniisip masculine na kaperahan kabuhayan, pero parang walang masyadong natutuloy, laging nauudlot, maraming gastos. Pagdating sa negosyo, parang pinipilit mong ibangon yung negosyo, pero parang gumuguho yung finances. Pagdating sa trabaho, parang hindi ka na-appreciate, hindi mo makuha yung recognition na gusto mo. So it feels like both of you, magpo-focus muna sa kaperahan kabuhayan. And this relationship, wala kang nakikitang pagbabago. Andyan pa rin yung mga dishonest behavior. For some of you na tinapos na to at nag-uumpisa na ng bago, it feels like mas nakikita nyo yung potential sa bagong connection because naging paulit-ulit lang naman ang hurtful at dishonest situation sa, sa recent connection na to.
Nakikita ko dito eventually, parang ang stubborn na ng energy nyo pareho. Eventually, magwa-walk away na kayo sa bawat isa. Kumbaga sa love bank, hinihintay nyo na lang talagang mag-file kayo ng bankruptcy. Na parang wala na. Wala ng deposit, wala ng good deeds, wala ng loving, loving relationship. This is like a loveless relationship or situation already. Nasa situationship na kayo. Or it could be like kasal, but hindi nyo na inaayos. Roommates na lang kayo. Marami ng lies, deception. Pero sabi ni masculine, hindi sa kanya manggagaling ang ending or separation. Hindi na rin naman siya nag-e-effort sa connection na to. Parang hinihintay na lang niyang mag-give up si feminine. May na-involve na ba na bago dito? Sabi ni feminine, hanggat kaya niyang ilaban, ilalaban niya. But every time, meron pa rin siyang nakikitang hindi niya gusto, nag-speak up pa rin siya. Nagpapakiramdaman na lang kayo. Alam mo yun, parang wala na to eh. Nagpapakiramdaman na lang kayo kung sinong unang mag-give up, magsasabing hiwalay na tayo, magfa-file ng divorce, annulment, kung sino magkakaroon ng bago para masabi lang na, ikaw na una, sorry ka, ikaw ang sumira. Pero ang totoo, matagal nang sira ang relasyon nito. Maraming dishonest behavior. But it feels like, okay, for most of you na may involved na anak, kasal, or properties, parang ginagawa nyo na lang like yung best para magkaroon lang ng harmony kasi wala na eh, naipit na kayo sa situationship na meron kayong binabayarang bahay or para na lang sa bata, nagsasama kayo para sa bata. Or nakakahiya no, na-engage kayo, tas aatras pa ba kayo, maaring i-delay ang kasal, you might stay engaged, and then naghihintayan na lang kayo kung sinong unang bibitaw. That's sad, no? For a little portion of you, nakikita ko parang meron na kayong gustong, like, simulan na bagong love connection. Pero parang iwas dama yung dating, iwas gulo, naghihintayan kayo kung sino yung unang bibitaw. Pero it feels like pareho kayong may reserba na pag bumitaw yung isa, pwede na, siya na yung nauna. At least, you're not the bad person. Siya yung naunang mag-out nung jowa niya. And then, after 2 months, 3 months, lalabas na rin na parang may jowa na rin yung isa. It feels like pareho kayong may back burner. Pareho na kayong may plan B pagdating sa new relationship, no? So, yeah. That would be the Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. See you again in a few days for your bonus reading. And alam nyo yon, ang toxic nun yung naghihintayan lang kayo. Pero ang totoo, for most of you pareho na kayong may back burner, may kausap, or naghihintayan lang kayo para, hugas kamay energy. But syempre, nasa sa inyo pa rin naman to on how you could handle this relationship. Pareho kayong nagpapakiramdaman kung sino ang unang mahuhuli o kung sino yung unang bibitaw. Alrighty? But it feels like may nakaabang na, no? Parang naka-ajar na yung door na may gusto ng buksan na bagong pag-ibig. And that would be the Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. See you again in a few days for your bonus reading. And your personal reading, PM lang, okay? Magre-reply ako kapag free na. And basta PM muna, alright? And magre-reply ako kapag free na ako. Bye-bye, Gemini. I forgot to greet you. Nag-greet pa kita. Happy birthday, Gemini! Bye-bye!